Kung hindi po ako nagkakamali ngayon pong araw na ito, ang deadline ni Robin Padilla para makalikom ng 8 pirma para ma-prevent po ang pag-aresto kay Quiboloy para dumalo siya sa Senate. Kaso mukhang hindi po yata kakayanin ni Robin Padilla na makawalo ngayong araw na to, no? At hindi pa man natatapos ang araw na ito at hindi pa man nakakamit ni Robin Padilla yung kanyang pinoproblemang kakulangang pirma, may panibago na naman pong poproblemahin si Quiboloy at ang kanyang mga supporter. Dahil sabi po sa balitang ito, just in unanimous vote, the House Committee on Legislative Franchises cites televangelist Pastor Apollo Quiboloy for contempt for ignoring repeated invitations and a summons to join its hearings on a bill seeking to revoke SMNI's franchise. So, unanimous decision niya na ng mga miyembro ng committee. Ayan, na-cite in contempt po si Apollo Quiboloy. So, sa pagkakaintindi ko po dito, ito ay panibago na namang pag-aresto kay Quiboloy. Kasi, alam nyo, yung camp ni Quiboloy, yung mga DDS, ang ginagawa kasi nila ngayon ay binabangga nila ang kasalukuyang administrasyon. Imbis na magpakumbaba sila, sumunod sila sa proseso, isubmit nila ang kanilang sarili sa mga otoridad at hindi naman sila magiging dehado dyan eh. Kung meron silang katwiran at kung kumpiyansa sila na wala silang nilabag sa batas, no, panigurado ako, sila yung magtatagumpay at malalaman ng taong bayan ng totoo. Kaso ang ginagawa nila is umiiwas sila. Pero habang umiiwas sila, ini-ignore nila ang panawagan ng Congress at ng Senado. Habang ini-ignore nila at binabaliwala nila ang proseso, ang tamang proseso, nagra-rally sila ilang araw. At doon sa rally, na sinasabi nilang prayer rally, maririnig mo yung mga nagsasalita na talagang binabanatan po ang kasalukuyang gobyerno. Ganun ang ginagawa nila, umiiwas sila sa proseso. Sa panawagan ng Senado at Kongreso, hindi nila sinasubmit ang sarili nila sa authority or sa gobyerno, tapos binabangga nila at the same time. So, sinong hindi iinit ang ulo dyan? Sabi nga natin, kung sila ay kumpiyansa na sila ang nasa tama, harapin nila. Hindi yung pumupunta sila sa kalsada at doon sila nagrarally, no? Sila itong galit na galit sa mga nagrarally nung panahon ni Duterte na nire-red tag pa nila. Ang dami nilang na-red tag. Tapos ngayon sila itong rally ng rally. At tila, sabi nga sa mga komento, yung mga binibitawang salita ng mga nagsasalita sa stage doon sa rally nila. Seditious, no? At may temang pagre-rebelde yung mga binibitawan nilang salita doon. No? Puro sila banat. Kaya ayan. So syempre, hindi naman papayag ang Senado, ang gobyerno, ang administrasyon ni BBM, pati ang Congress na sila yung magpapakumbaba dahil sila yung authority, no? Kapag sila ang nagpakumbaba, hindi na sila irerespeto ng mga Pilipino. Kapag ang Congress, mga congressman, ang ating mga senador ang nagpakumbaba sa isang tao na tinatawag niyang appointed son, no? Pastor ng isang religious group, kapag nagpakumbaba ang ating mga authorities sa kanya, wala na. Hindi na sila magiging effective bilang Senado at Kongreso. Mawawala na ng saysay ang kanilang mga proseso, no? Kaya kung ako kay Apollo Quiboloy, makipagtulungan siya, isubmit niya ang sarili niya sa Kongreso. Ikasong ginagawa, nagra-rally, no? Nagpapa-interview sa mga vloggers na sumusuporta sa kanila. Hindi nila makukuha ang hustisya na para sa kanila, na sa tingin nila ay dapat nilang makuha kung iiwas sila sa proseso ng hustisya, no? Sa ibang balita, eto, sabi dito, Robin files resolution to conduct an inquiry on the indefinite suspension imposed by the NTC on SMNI. Talagang pinatutunayan lamang ni Robin Padilla na siya ay senador ng SMNI ni Quiboloy, no? Talaga namang, ayan, no? Siya pa mismo, personal na nag-file, no? Para magkaroon ng inquiry patungkol dun sa indefinite suspension ng SMNI. So, talagang yung mga ginagawang aksyon, no, mga ginagawang move ni Robin Padilla at mga sinasabi niya ay pabor na pabor sa SMNI at kay Quiboloy. Pero I don't think magwawagi si Robin Padilla. Dahil majority ng mga senador at ang Congress ay I think hindi makikisama sa kanya o hindi gusto ang ginagawa niya, no? So, ayan, tingnan natin kung magiging successful si Robin Padilla dyan. Sa iba pang balita, nagdedemand po ng 17 conditions si Quiboloy bago siya umattend ng Senado, bago siya pupunta sa Senado, no, para dun sa subpoena or dun sa pagpapaaresto sa kanya. Sabi dito, private jet na may parking sa NAIA, 5-star accommodation, ilan sa hiling ni Pastor Apollo Quiboloy bago dumalo sa pandinig ng Senado. Marami yan 17, no? Isa doon sa naalala ko ay yung papayagan si Quiboloy na i-cross-examine yung mga witnesses, no, resource person ni Senator Risa Ontiveros ng
walang time limit, no? So, grabe talaga. Ngayon ako nakakita ng pinapatawag sa Congress or sa Senado na may kondisyon, no? Hindi pa pwede yan. Kapag yan ay pinayagan, lahat ng Pilipino na ipapatawag sa Senado, manghihingi ng kondisyon bago mag-appear doon. Kailangan natin i-submit ang sarili natin sa government, sa authority, no? Sila nga yung nagluklok dyan eh. Lagi nilang sinasabi, the voice of the people is the voice of God. Yung voice nila yung nangibabaw, diba? Yung voice nila yung nangibabaw nung eleksyon at nagtagumpay sila. So why don't they respect the voice of God? It's their voice. Voice of the majority of the Filipino ang nangibabaw nung panahon ng eleksyon, and they were saying na their voice or the voice of the people is the voice of God. Now, respect the voice of God. The voice of God is the current government ngayon, current administration. So bakit hindi nila nire-respeto? No? So baliwala na yung praise na yun na pinangangalandakan nila noon na the voice of the people is the voice of God nung panahon ni Duterte. Ang problema kasi dyan sa mga yan, kapag yung narrative, yung mga statement ay naaayon sa kanila, no? Nagbe-benefit sila, susuporta yung mga yan, no? Gagamitin nila, pero pag hindi na, babaliwalain nila. Ang totoong praise kasi, the voice of the people is the voice of God, pero may karugtong yun eh. Natutunan ko kay Mighty Magulang, ang karugtong nun is parang, but be careful because the people are mad, no? So pinutol na naman ng mga propagandistang troll, no? So hindi totoo na the voice of the people is the voice of God. Dahil people are mad and people are sinners, no? Makasalanan at gumagawa ng mali at illegal. Si Pinoy, si Dilimas, si Trillanes, nung silang sinampahan ng mga kaso, hinarap nila. Walang kondisyon. Hindi sila humingi ng kondisyon. Hinarap nila dahil kumpiyansa sila, mananalo sila. And eventually, absuelto si Trillanes at si Pinoy. No? Si Dilima, may iisa na lang natitira. Hindi sila humingi ng kahit anong kondisyon. Marunong silang rumespeto sa due process at sa batas. Pero itong mga idol ng mga DDS, pag hindi nagtatago, no, pinaghahanap ng Interpol, ng ICC, no, hindi uma-attend sa subpoena, anong tingin niyo sa sarili niyo? Above the law. 'Di ba? Yan ba yung karakter na gusto niyo, mga DDS? And according nga po kay Senator Trillanes na maaaring lumabas po ang arrest warrant ng ICC para kay dating Pangulong Duterte sa mga latter part ng second quarter ng taon. So most likely lalabas ang arrest warrant ng June or July. Ganyan. Sa ibang balita, nagsampa po ng kasong libel si dating Senator Kiko Pangilinan sa isa na naman pong YouTuber or YouTube channel. Sabi dito, happening now, former Senator Kiko Pangilinan files a cybercrime complaint against YouTube channel owners before the DOJ, citing moral damages for maligning his reputation as a public servant, husband, and a father. Ayan. Tapos, yung sinampahan niyang kaso na YouTube channel, nakalagay dito sa balita, YouTube channel Bungangera TV, no longer available following Kiko's cybercrime complaint. So, ang alam ko, dati, during election, may dalawang YouTube channel na sinampahan si Senator Kiko and then naglaho din na parang bula, no? Sana nga, ganun yung ginawa ni Atty. Lenny eh, no? Kasi ang dami niyang pwedeng sampahan talaga ng kaso. At hindi lang mga YouTuber, no? Pati mga personalidad, no? Nakilala na balahura sa kanya, no? Tapos, ito po yung good news, nakabalik na po si Atty. Lenny dito sa Pilipinas, no? Nakita ko po yung post na ito sa Twitter at mukhang naandito na po siya sa Pilipinas. So, yung nakikita natin sa mga taong nambalahura kay Atty. Lenny at mga nakalaban niya dati, no? Talaga naging masalimuot ang buhay, no? Nasasampahan ng patong-patong na kaso, wanted, hinahanap ng mga otoridad, natatanggalan ng lisensya sa pagkaabogado, nawawalan ng career sa showbiz, ano pa, nagkakaroon ng guilty conviction, bigla na lang nare-reprimand sa kanilang mga company, no, nalulugi ang negosyo, naka-cancel. Ayun, ang salimuot, miserable ang nangyari sa kanila. Pero sa Atty. Lenny, peaceful, stress-free, hinahangaan, nare-recognize, ina-acknowledge, pinaparangalan, no, sa loob at labas ng bansa, no, na mga kilalang institusyon at nakakasalamuha ang mga prominenteng leaders sa buong mundo. Nakakahanin ng mga Nobel Prize winner, no? So, sobrang astig nun at sobrang nakakahanga yon dahil kita mo naman, no, yung mga DDS kung paano binalahura at kinutya sa Atty. Lenny. Pero ang nangyari, yung mga pinuno nila, mga sinusuporta nila, miserable, si Atty. Lenny, maayos, hinahangaan. At patuloy na nakakapagserbisyo sa Pilipinas biya angat buhay. Katuwang ang mga volunteers na mga Pilipino. So, yun lamang mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Sana makapag-komento po kayo sa comment section. Hulmahin po natin ang public opinion sa tama at totoo at sa mabuti.
at malike po sana ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.